naman po tayo dito po sa isang balita ng kasinungalingan mga kababayan na nakita din natin. Ngayon kung titingnan nyo po, ang sabi kasi dito sa News 5, ano po, na kung saan sinabi daw ni Fiona, ni Sara Duterte kahapon sa kanyang press con, na di umano mga kababayan, eto daw, iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala daw reward system sa kanyang drug war campaign ng kanyang administrasyon. So sabi pa dito mga kababayan, ay hindi pala ito, wait lang. Ayan, ito. Nakita ko na. Kasi ito, isang kasinungalingan na naman to mga kababayan, na ngayon ko lang din nakita. Yan. Hindi pala yung isa, iba pala yon. Eto kasi mga kababayan, si Sara Duterte kahapon, 'di ba, nagkaroon ng or nung nakaraan nagkaroon ng press con na kung saan mga kababayan sinasabi niya dito na hindi raw po nang gipit or nang gigipit nung panahon na si Duterte ang presidente at nasa kapangyarihan. So ngayon mga kababayan, ang sa ating kasi, kung hindi nang gipit etong si Digong, di sana walang Laila de Lima na nagdusa ng mahabang panahon sa bilangguan kahit walang kasalanan. Ano po mga kababayan? Ngayon, eto, i-play po natin itong nakita nating video. Galing po ito sa News 5 na kung saan sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi mahilig manggipit ng kalaban ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Maging si dating Vice President Atty. Leni Robredo at ang kaibigan niya ay hindi anya ginipit ng dating Pangulo. Mga kababayan. So ngayon, ito, pakinggan po natin. In all fairness to the person, hindi yun nanggigipit ng tao. Hindi niya ginipit si Leni Robredo. Tinanong ko, bakit 700 lang yung budget ninyo at the time? Kasi 700 lang talaga ang pinropose. Hindi natin alam anong... Diba sinabi niya kanina, hindi daw nanggigipit ng tao etong si Duterte. Alam niyo kung hindi nanggipit ng tao yan, wala sana mga taong nagdusa at naghirap nung panahon ng Duterte administration. Hindi sana nagtago etong si Mabilog mga kababayan at dumanas ng matinding hirap kasi nga pinagbintangan na di umano drug-related mga kababayan, drug lord daw or protector. At hindi sana mga kababayan, napas lang yung mga tao na katulad ng tatay nitong si Kerwin Espinosa, sana idinaan sa due process kung walang panggigipit na nangyari. At hindi sana mga kababayan, makikita natin nung panahon na si Duterte pang presidente, na si former VP Leni ginigipit ng Duterte administration. Buti na nga lang, etong si former VP Leni mas malayo kaysa dito kay Sara Duterte. Si Leni umaatin pa rin sa mga zona ni Digong, mga kababayan, kahit na ginigipit ni Duterte. Eto namang si Sara, hindi naman ginigipit ni PBBM, pero nagmamalaki pa. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Rason. Yan yung sinabi ko doon sa budget hearing. Hindi siya nanggigipit. Sinuspend ba ni PRD o tinanggal sa pwesto mga politiko na kaibigan ni Leni? Lahat ng mga tumatanggap sa kanya. Kung makikita nyo nga mga kababayan, nung panahon ni former VP Leni, di ba? Kaya nga lumabas yung video na sinasabi na kahit kakarampot lang yung pondo niya, yung kanyang budget ng kanyang departamento, nakakapagpagawa siya ng eskwelahan, ng classroom na nagkakahalaga ng 700,000 mga kababayan. Kumpleto na yon. May mga CR na, may mga table na, may mga blackboard na, uupo na nga lang yung bata, mga kababayan. Ngayon, kung titingnan po natin, kung hindi ginigipit ni Duterte noong mga panahon na yon, si former VP Leni, hindi sana magsasalita yun ng ganon. Na kahit kakarampot lang yung budget na ibinibigay, nakakagawa pa rin sila ng makakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Eto nga si Sara Duterte mga kababayan, halos bahay na ng pera ng taong bayan. Accomplishment meron ba? Yan kasi ang tanong dyan. Mga kababayan, halos bumaha na yung kanyang bulsa, umapaw na yung kanyang bulsa di umano sa pera ng taong bayan. Ang tanong, may naipagawa ba? May accomplishment ba na may ipapakita sa taong bayan na pinaggastusan or pinagdalhan ng 125 million na confidential funds at nung 16 million na inubos sa loob ng 11 days mga kababayan? May maipakita ba sila? Wala. Kasi nga mga kababayan, kung wala ka naman talagang accomplishment at namera lang,
wala talagang maipapakita sa taong bayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Doon sa iba't ibang lugar, nasuspend ba yun? Nawalan ba ng budget? Wala naman. I don't remember anyone ever complaining na naalis sila sa pwesto kasi kaibigan nila sila ni Robredo. Wala. Yung kanya naman, mga kababayan, sa totoo lang, etong kay Sara Duterte kasi, di ba nung nag-resign siya sa DepEd, ano ba ang ginawa niya? Isinama niya yung mga tao niya. Hindi naman kasi tinatanggal yung mga tao nitong si Sara Duterte. Isinama niya, mga kababayan, yung tao niya sa kanyang pagre-resign. Yun po yung katotohanan dyan. At kusa namang sumama yung mga tauhan niya sa kanya dahil nag-resign din po bilang mga undersecretary ng DepEd. So hindi po yan tinanggal, mga kababayan. Ngayon, yung iba bakit natatanggal? Kasi nakikita na may problema, mga kababayan, at may ginagawang hindi maganda. Kaya nasisipa sa ating gobyerno. Alam nga namang hayaan natin, mga kababayan, na yung isang politiko may ginagawa ng pangit, hahayaan mo pang manatili sa posisyon. Syempre hindi na. Anong gagawin mo? Natural, tatanggalin mo, patatalsikin mo. Ganun lang kasimple at papalitan mo ng mas may paghahalaga sa kanyang trabaho. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. So, hindi yan siya mahilig manggipit ng kalaban. Diba? Kung maalala niyo, kalaban niya sa politika, hindi sa personal na buhay. Sa politika, si Speaker Nograles, never yon nagipit sa Davao City. May napanaginipan ako doon, mga kababayan. Hindi si Digong yung manggigipit dapat eh. Ang manggigipit dapat do sa panaginip ko si Sara Duterte. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, hindi din nila kayanin ang mga Nograles. Pero minsan, mga kababayan, sumagi do sa panaginip ko kasi na pinagtangkaan ni Sara Duterte nagipitin etong si Nograles. Mga kababayan, ayon po yan sa panaginip ko Ngayon, hindi niya kayanin etong si Nograles. Kasi nga, si Nograles, mga kababayan, malakas din sa Davao City. Kaya hindi niya kayanin. Pero anyway, ipagpatuloy pa natin. Si Trillanes. Yan. Alam naman natin yung istorya nung kay former Senator Trillanes, mga kababayan. Diba, sinubukan bawiin yung kanyang amnestiya ni Duterte. Kaso nga lang ang problema, pagdating ng Supreme Court, mga kababayan, nito lang taon na ito, lumabas yung resulta, yung ruling ng Supreme Court na talo etong si Duterte, mga kababayan. At hindi po niya na ipabawi yung amnestiya nitong si former Senator Trillanes. So ibig sabihin, pinagbabalakan dati ni Digong na ibalik sa bilangguan etong si former Senator Trillanes, kaya pinababawi niya yung amnestiya ni former Senator Trillanes, mga kababayan. Sinubukan niyang gipitin. Kaso nga lang ang problema, hindi niya kinaya si Trillanes nung mga panahon na sinusubukan niyang gipitin. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Mortal enemy niya si PRD. Si PRD thinks nothing of him. Pero, ginipit ba yun? Oo. Ayan, mga kababayan yan yung sinasabi ni Sara Duterte na hindi naman daw nang gipit etong kanyang tatay. Pero yung sinasabi niya kasi dyan taliwas sa nakita natin. Kasi nakita natin nung mga panahon na ang kanyang tatay ay nasa kapangyarihan pa, nag-fabricate ng mga cases laban po kay former Senator Leila de Lima. Etong si Trillanes sinusubukang bawiin yung amnestiya, mga kababayan. Tapos, yung iba pa mga kalaban sa politika, mga kababayan, anong ginawa? Inakusahan na di umano sangkot sa ipinagbabawal na bato. Kaya nga yung iba, nagpakalayo-layo, nagtago. So ngayon, yun palang term, mga kababayan, at tingin ni Sara Duterte na hindi nang gigipit ng mga kaaway sa politika at sa totoong buhay. Kasi nga, kung makikita ninyo, di ba may lumabas ng isang salita na etong si Duterte, ayon kay Acerto, etong si Duterte, hindi marunong tumanggap ng pagkatalo, mga kababayan. Kaya gigipitin niya yung mga kaaway niya sa politika at yung mga kaaway niya personal. Mga kababayan, katulad nitong sina Acerto,
para lamang po makuha yung kanyang gusto na makagante. Kaya itong sinasabi ni Sara Duterte, wala pong katotohanan yan. Ano po, ang pinapalabas niya kasi dito, mabait yung tatay niya at hindi marunong maghigante mga kababayan at manggipit ng tao. Pero hindi po yan yung nakita ng taong bayan nung panahon na si Duterte ang nasa kapangyarihan.